Na-accept niya na lahat. So, punta muna tayo dito sa pinaka-main. So, na-explain ko naman sa inyo yung Jinja, di ba? Bale, itong pinaka-main ano natin, Tuwan. Pwede mong tip yan. Dapat sa taas ng mention. Para masok siya sa din. so yun, recap tayo sa Jinja. Bali, gumawa tayo dito ng block para sa content. So lahat ng mag-i-inherit dito sa pinaka-main file natin, dito lalabas lahat ng content niya. Ito, bali ito mapapalitan lang dyan. Yan, may naka-highlight niya. So dito sa loob ng block content, sa pinaka-homepage, since meron na akong working na login session, nagkaroon na yan ng mga logical blocks, kumbaga. Ito, naglagay ako ng if else. If ever na may laman yung session ko, hahanapin niya yung email, then ang nakalagay dyan, you are logged in as yung email address. Then, logout button. Else, kapag wala daw laman yung session get email ko, ang lalabas lang dyan parang choices. Either login or lagyan natin ito. Login or register. So, kapag kinilig ko itong login, patay dito sa login. So, nag-inherit ako ng mga nasa main file natin. Ito na yung pinaka-body. So, dito sa login, meron akong post method na form. Tapos, bali, ito yung pinaka-input file. Dito, pag-i-store yung mga data na ibibigay ng user. Paano niya nakukuha yun? Sa pamamagitan na ito. Ang halaga ng attributes na ito. Ito mga ID at saka type na attributes dito sa tags na to. Ito usually ginagamit sa JavaScript or sa CSS, whatever. Same din dito. Ito, syempre, type ng input tags. So, submit. So, nakatype siya ng submit. Ibig sabihin, ang function lang nito, once na nag-click to, ang hahanapin niya, method agad. So, since may method tayo na post, ang ibig sabihin niyan, itong form na to, ang use nito is magsisend siya ng data papunta sa database. So, kukunin niya to, binigay ni input, sinubmit. So, naka-post method. So, ang mangyayari yan, ibabato niya ngayon kay controller. Dito. So,
So once dumating na sa controller yan, ang hahanapin yan, kasi ang nasa routes natin is, di ba, ang login natin, ito yun, ang ginagamit nating controller, login, na function. Lagi yung tatanda nito, class to ng controller, ibig sabihin, object to. Tapos, meron siyang function na login. So, nag-import lang tayo nito ng controller para magamit natin yung mga function ng controller. So, ang mga methods na meron doon sa file na to is get and post. So, kaya merong get dito kasi kailangan niya ring hanapin muna. Kumbaga, hindi lang pagsisend yung work trabaho ng page na to, kailangan niya rin makaget kung may laman ba yung session. So kung wala, pupunta siya sa form, mag-i-input si user, then mag-post. Mag-send sa ano. Etong mga method get na to, ginagamit lang to kapag sa UI lang. Yung ano, halimbawa, wala namang sakaling walang mga transaction doon, work lang ng pages for viewing lang, ang meron lang doon get. Pero since may mga form tayo doon, kaya meron tong post. Minsan, may mga form din tayo doon, kaya nagkakaroon din niya ng patch. Ayan, put, delete. If ever na gumagamit tayo niyan. Since wala naman, ang form lang natin doon is post. So, itong login at saka register, parehong post lang yan at saka get. Kaya may get yan, hahanapin niya si session kung may laman o wala. Then kung meron, pupunta na siya sa home page. Hindi na siya pupunta doon sa pinaka-login page or register page. Yun ang trabaho ng mga method. So, pupunta tayo doon kay controller. So, pupunta tayo kay controller. Register si user. Ito, kaya yan, may get yan. If request method equal get, yan. I-return niya yung template ng register. Kung meron o wala. Then kung halimbawa, since wala na tong else, wala siyang laman. Ibig sabihin, walang laman yung session. So, nag-input si user. Nagbato ng email at saka password. Yung name na sinasabi ko, ito na yun. Sa attributes ng input. So, request, yung request ni user, .form, yung pinanggalingan ng form, at get, yung name ng input. Kung ano yung ilalaman niya doon. So, since meron tayo itong email at saka password, itong email, una, hahanapin muna kay user model. So, napaliwanag ko sa inyo last time yung flow ng life cycle na itong system is from view, pupunta kay controller, si controller maghahanap ng user, pupunta kay model. So, ito na yon. So, pupunta tayo kay model. Hahanapin niya ngayon kung nasan si user. So, ito may mga function, itong model na to, since object din to, meron siyang iba't ibang function. Ito, na ginagamit natin dun sa buong app. So, find by email. So, itong function na to, static method. Ibig sabihin, isa lang ang function niya. Ang i-return niya lang, email. So, ang kailangan niya lang gawin, hanapin si email sa database. So, paano tayo kumonect sa database? So, from model, pupunta na ngayon tayo sa database. Di ba? View, pumunta kay controller. Ibinato kay model. Si model ngayon, maghahanap ng data sa database. So, kailangan natin kumonect. Nag-initiate tayo ng user table. Dito sa taas. db.reference users. Ibig sabihin nito, itong variable na to, in-store ko yung reference natin na sa database. Kasi, ang gamit natin is NoSQL. Ibig sabihin,
Wala siyang relation. So, more on reference lang ang ginagamit doon. So, para mag-gets nyo, ito yung tsura dyan. Ayan. Ito yung reference. So, may laman na yan. Ayan, nag-test kasi ako ng yan yung email, password. Kaya ganyan yung password niyan, ang lang niyan, user 123 lang talaga yan. Pero ini-encrypt yan for security purposes. Nag-generate tayo ng mga ganyan. Para hindi hackable ang isang website. So yun, nakakonect na tayo kay database. Meron na tayong reference dyan. Paano natin nakukuha yun ng kailangan, syempre, database yan, so dapat may security yan. So kailangan yan ng config or the credential. So dito pumapasok si config. Ayan. So, dinownload ko yung credential na database ko, which is ito yun. Ayan yung credential ng database ko. Pero itong mga credential na ganito is confidential siya. Kung sakali man nasa real app kayo, hindi ito basta-basta sinishare sa mga unauthorized person. So, pumunta tayo kay config. Kinuha ko yung credential ko. Ilagay ko sa cred. Itong format na to, kukuha to kay sorry. Client. Itong format na to, standard to sa Firebase. Once na mag-i-connect ka or mag-i-install ka ng Firebase sa mo. Kung kapag gumagamit na kayo na ito, kumuha kayo ng credential dito. So, atin. Paano nung card number ko daw? Ano yung card? Ay, ginagawa ko nito. Sila po. So yun, medyo maano pa yan. Sila po. Pero focus muna tayo dito para isa-isahin lang muna natin. Ano din sila po? So ito yung database URL natin para ma-verify kung tama ba yung credential na binigay natin. Ito, specific lang to sa bawat project. So kapag tinignan natin yung project ko, ito tayo dito sa database. Papasok ko lang sila yan sa no? Sa repository. Oo. Pero ayan, ito yun. So, pinasa ko na yung link. Meron ng credential, so auto-connect na to. Ganyan. Database URL, credential. Itong config key, ito yung secret key na mag-generate ng mga password natin. Dito natin kinukuha yung UUID. Kaya may ganyan tayo na config. Para pag nagbato tayo doon ng mga password, i-encrypt niya yon gamit na itong mga character na to. Doon siya magbabase ng UUID. Ibig sabihin mga user's ID. Ayan. I-generate siya dyan. Yan. Random ID. So, saan na tayo? Na tayo kay config. So, naka-connect na tayo sa database. Nakahanap na yung kung meron man o wala. Na-check na ng model. So, bumalik na siya kay controller. So, naghanap ng email. Kung meron. If user daw, ibig sabihin, kung merong user, email already exists. Sabihin, yung binato niya na email at saka password, yung binato niyang email, existing na sa app. So, babalik lang siya sa page ng register. So, if wala, nag-false to, ibig sabihin, wala pang ganung email, pupunta ngayon siya kay create user. So, bago mag-create ng user, syempre, kailangan i-store muna natin siya sa model. Ayun yung sinasabi ko na parang
storage lang talaga si model ng parang message ng app at saka ng user. So, ang nagpa-process nun, si controller. So, si model, ito yung parang pinaka-bug lang to. So, naggawa ulit tayo ng variable. So, tinawag tong model, user model. Ang laman lang ni user model natin, dito, kung titignan nyo, ang initiate niya lang dyan, user ID, email, at password. So, yan lang yung tatlong data na kailangan. So, punta tayo kay controller. Nag-generate ng UUID para sa specific user, hindi sila magkaroon ng pagkaroon ng conflict. So, inasa na rin si email. So, ang meron ng laman ng user, UUID at saka email. So, meron pa, password. So, gumamit pa tayo ng set password dito na function. So, new user, ibig sabihin, di ba, ano to? Model. Sa loob ng model, meron pa tayong function na nagsiset ng password. So, punta natin yon. Set password. Ayan, generate hash password. Raw password. Ibig sabihin, itong set password na to, ang hahanapin niya is yung password na binigay ni user. Ito yung sinasabi kong may mga return type na function. Diba, meron tayong mga function na parang ganito lang, def, sample, ganyan. Wala siyang return value. Ganyan lang siya. Ito, may mga return value. Sabihin, may kailangan siyang hanapin bago gumana tong function na to. Unlike dito, once na ginamit lang natin siya, ibig sabihin, i-display niya lang to. Malinaw ba tayo doon sa function na yan? Ayan. So, yung raw password, nagbato si user ng password. Itong variable na to, magagamit na natin yan sa loob ng function. So, sa loob ng function, naka-self password, ibig sabihin, itong self na to, ito yun. Yung sarili niyang class. So, sa sarili niyang class daw, nag-set siya ng password. So, meron tayong password dito. Ang ilalaman daw natin doon sa password na yon is yung generate hash niya. Ibig sabihin, gumawa na tayo ng MD5 files. Kaya pag tinignan niyo yung password ko dito, ayan siya, encrypted na. Pag binato siya dyan, magiging encrypted na yan. Pag kinuha naman natin to sa app, decrypted. I-decrypt niya na yun. Yan, so may check password tayo dyan. Pag sinabing to dictionary yan na function, standard to sa pagsisave ng isang user sa mismong class niya or object. So, once na lamanan na lahat ng kailangan natin, user ID, email, password. So, pwede na natin siyang ilagay sa dictionary. So, etong save. Yan. Wala siyang return value. So, naka-self lang siya. Ibig sabihin, once na ginamit natin to, parang ganito lang siya, magiging ganyan lang siya. Kunyari, user.save. Parang ganyan lang siya. So, wala siyang kailangan na value dito. Ibig sabihin, ang trabaho lang na ito, isi-save niya sa database yung binato nating mga information ni user. So, yun. Kaya masisave na siya dito sa database. So, once na nakasave na, magkakaroon na tayo ng laman yung session natin. Ibig sabihin, meron na tayong magagamit na user. So, pumunta tayo kay on controller. Pumunta tayo. Save. Ayan. So, yung model natin,
ginamit natin yung function na save. So, pag nag-save yan, magpa-flash lang tayo ng registration successful. Tapos, i-redirect na tayo sa login. So, yun. Ayun yung register function. So, sa login, natay kay login. So, may ano na tayo. Meron na tayong data. Magagamit na natin dito. So, same thing din. Meron tayong name ng email at password. Ang method, post. Siyempre, kailangan natin itong iba to kay database. Lagi niyong tatandaan pag ang method ay post, ibig sabihin yan, magsisend ka ng data sa database. Pag get, magda-downstream ka naman, kukuha ka ng data kay database. Pag put, from database, may in-edit ka doon. Hindi mababago yung ibang data. Edit, kumbaga. Delete. Method delete. Ibig sabihin nun, magdi-delete ka ng entire data sa database. So, crude lang yan. Create, read, update, delete. So, yun na. Punta tayo kay login. So, as a user, magta-type tayo ng email at saka password. So, sasubmit ulit natin sa database itong So, pupunta tayo ulit kay user controller. So, mag-aano siya ngayon sa login. So, sa login, since may request tayo, maghahanap na tayo ng session. So, kung wala, pumunta tayo ng login HTML. Then, nagpato na tayo ng email at saka password ulit. Pareho lang natin dito sa register. So, nalaman na natin, pumunta ulit na naman tayo kay model. So, si model, pupunta ulit yan kay database, kukuha ng data, i-verify, at lalabanan yung buong model. So, kapag buo na ulit yung user, naglagay muna tayo ng conditional. If not user, ibig sabihin, kung walang user na ganon, hindi siya nag-exist, users not found. Babalik lang tayo sa login page. Check password. I-verify niya yung naka-hash password kung tama. I-decrypt niya yan. So, pag tinignan natin to, check password raw. So, pumunta tayo sa check hash password. Ayan. Iba na to. Ibang to. Package kasi ito eh. Kaya kung makikita nyo, sobrang layo. Wala na to sa file natin. Package lang yan. So, default lang natin itong ginagamit. Check hash password function. So, gano'n, nag-check na tayo ng password. Kung tama, babalik ulit tayo kay controller. So, kung tama na, magkakaroon na tayo ng session. Itong session na to, ginagamit to para sa entire app. Ibig sabihin, may laman yung session mo, hindi, kahit refresh mo yan, hindi ka dapat malalag out. Gusto mo ng kape? Kaya pwede. Dala na yan sa'yo. So yun, so, since may laman yung session, tayo sa homepage. Dito na tayo papasok ngayon dyan. If session get email. So, nakalagin na tayo. Para makita natin, natin. So, wala pa tayong user. Since may naka-register na user, test at Balik na lang ako. yan. Ang password ng test 123. So, nakalagin na ako. Ito yung gamit kong email. May laman yung session natin dyan. Refresh mo yan, malaman. So, para malagaw dyan, click mo lang logout.
Itong logout na to, nasa controller din to na session natin. Ibig sabihin, i-clear niya yung session. Tanggalin niya yung sa cache. So, masisiro na yung session natin kaya magre-redirect siya sa natin. Pag nag-ano yan, tawid siya sa login. Ngayon, ang gagawin natin, since nasa inyo tong codes na to, hayaan ko kayong laruin nyo lang yan na pag-aralan nyo, design nyo, may mga na rin yan. Kung gusto nyo maglagay ng CSS, dito, para first hand experience nyo. Yung database niya, gumagana na yan 24/7, kahit saan kayo gumawa, papasok at papasok na yan. Since may tayo, Firebase. Kaso, 30 days lang to. So, after 30 days, mawawala na tong kasi nag-test lang naman ako. So yung data dun sa sa may Firebase, pwede mo siya gamitin pang login. Yung data sa may Firebase, pwede mo siya gamitin pang login. Pag nag-register ka rin dyan, papasok din yan dito. Sa Pag nag-create ka, dito. Sige, teka lang, ipupush ko lang po. Hindi, push ko na lahat pala to para kasama na yung Firebase. So, pwede nyo na itong i-clone. So, paano magpo-clone? Ito. Punta kayo dito sa codes. Puntahan nyo yung natin. Tawag ito, repository. Di ba in-accept nyo na? Okay, punta mo na kayo sa repo. Saan dito, sir? Saan magpaparoon? Yan. Once na nandiyan ka na, copy mo lang to. PBS. Tapos, gano'n ka na lang dito ng folder. Pasok mo na lang dito, tapos punta ka na ang terminal. Clone. Ayan, kailangan ka ng file. Malit na terminal. Buo na yan. Login natin. Hindi nyo ng galaw-galaw. Gawin ka muna na kaya. With clone tapos yan. CD space S center code space na. Ito, sir. Yun sa'yo, yan. Code. Copy mo lang yan. Tapos, create ka ng folder, sample. Sa desktop para magaling makita. So, lagay mo sample. Yan.
Type mo git space clone. Malilit na. Yan, tapos space. Enter. Yan. CD space S tab. Enter. Then enter. Yan, tapos code space dot. Enter. Kaya mo sir. Naka-restrict. Naka-restrict sir. Ganun. Tapos ko na lang. Press mo lang. Yung dito sir, parang gawa ko yung boss. Ito pa din. Pero iba yung nasa yun. Baka may pareho tayo ng repository. Ito sa Apple website na siya. Ay, wala nga pala akong Taga lang. Gagawa lang ako ng requirements. Wala pa yung mga package pala mo. Ano nga din po na Ano? activate? Ano? Hanapin ko. Sabi. Then, meron daw dyan si Ma'am Sara. Pasok ko. Sino? Si Ma'am Sara. Diyan sa'yo?
Kunin nga ulit yan. Gano'n ka na ba? Activate mo ba yan? Ako na to, sir. Na ano. Try ano nga ito dyan. Ito. Requirements. Paano nga ulit sir mo gano'n? Install. Yes, sir. Pero may ano. Alam mo muna pala, may ginagawa ka sa wala ka na git tool. Pag may update sa i-git tool nila. Para ma-update yung select ko siya. So yun, ano mo yung ginawa na dyan. Yan, naka-install na yun dyan. Okay na. Hindi mo pakita ka Anong ginawa mo? Ito na. Hindi mo pala ng user yan. Keep install requirements.
Tapos, Tapos, yung ano yun, yung kanina, and dash user. Ay, hindi na sila shoes. Kasi pag hindi natuloy, lagyan mo, dagdagan mo lang ng ano, Yosa. dalawang icon channels. Sa'yo, pre. Sa may ano sir, hindi ko mga May binago ka na sa old wala pa. wala ka. Pero kapag nag-run siya, nandiyan yung Hmm? Hindi, wala pa yung ano eh, package. Wala pa rin BNB. Sir, mamaya, pahapyaw tayo ng sa codes na mismo ng website na. Oo. Para lang Ano mag-realize na natin sila na ano. Makaparehas kayo ng 5K. Tapos, so, git pull. Kasi tayo mo, git space pull. Ganun. The Tuloy naman PUNL. sa- Space origin. Space main. Okay na. enter. Tapos, PIP. Space. Hindi, PIP. Pip. Install. Space dash R. Ba't hindi ko Space requirements dot text. Done. Oo, text. Hindi, txt. Space dash dash user. Login. Ano yan? Login. I-register. Oh, Enter. Wala sir. tagalin mo yung user. Ganun talaga kaya sa akin. Sabon po eh. Nag-pull ka na, no? Hindi ko may kulang sa Hindi, nag-pull ka na eh. Kumuha ka na lahat ng codes niya. Di ba kami hindi pa na-install? Yan guys. Ayan. Yan. Yan. Tapos, yan, sige, pwede mo nang hirap. Try nyo lang. Enter. Ano ka na lang kayo? Flask space dash dash up. Up. Got. Yung user dyan, ano ba yung nilagay ko? Ito, test@gmail.com. Ang password niya, test123. So, ayaw gumana sa akin. Ano yun? Ganun ko na. Pumapasok mo na sa akin.
masyadong... Tapos ako pinagawa. Kaya wala naman. Pero kayo dyan to, kayo saan eh. Ba't mo nga sa ito? Sir, ano naman? Okay naman kayo dyan. Yun nga ba? Try mo close yung isang ano mo. Yung ano, isang Python. Python ba? Ano? Sa Visual Studio. Wala kasi yung sa'yo eh. Ito, nung nagbukas ako nag-error. Try mo ba? Same sa register. Patingin sa'yo. Yung agent ko mag- Pag yung August 304 sir, okay yan. Hindi. Nagano ba sa'yo? Ayun. Wala nga. Basta na, ganito na naman sa 304. Maganda sa mga dati. 304? Error yun. Yung sa akin. Nalagyan mo na yung test sa impact. Maganda yung Test ano. at 1, 2. Nakapasok ka dyan, sir? 1, 2, Ba't 3. sana na yun? Ano ba isang test at gmail.com? Test at gmail.com. Teka lang. Test 1. Sa'yo lang yung kaya. Test 1, 2, Oo, 3, so, 4, 5. maganda naman sa kanila. Pabulan mo siya. Na-install mo yung ano, no? Nakapag-install ka ba? Sa package. Hindi kaya ito yung sa may ganun kasi. Wala pa siya ni-edit eh. Uminit na ba? Ha? Uminit na. Hanggang ilang oras to pwede? Hindi. Ano mo lang, post-post mo muna. Pwede ko na post tapos. Pag nag-discuss ka mo ano ulit. Itong maganda doon sa app natin, naka-bootstrap yun. So, yung mga design talaga, kinokol na lang natin yung mga class. Ayan, nagagamit natin yun doon sa app. Kaya kunyari, may babaguhin ka doon, Jet. Kaya lang, mag-check ko pa mamaya na naka-bootstrap. Template, landing. Ayan o, bootstrap tayo dun. So, hanapin lang natin dyan yung mga class. Bawa sa colors. Sa colors. Ayan.
gagamitin lang natin yan. Yung text muted. So, pag text Dudugtong lang yun, muted, sir. hindi. Oo, yung class. Kunyari, naka-ano ka lang ng class. Parang... Ayan o, ipapasok mo lang siya dito. Ito, mga class kasi yan. Ayan, class. Pwede kasi, sa loob kasi ng class, pwede kang gumamit ng multiple class. Ayan, may class siya na fix, ng translate, padding, white. Ayan. Halimbawa, gumamit tayo dyan ng text muted. Text muted. Post. Ano rito, sir? Hmm? Ano rito? Ito, yung latest. Sa mga tables, yung mga docs ng ano natin, pakamangit, version per pinagamit mo. Okay. Static. Dito ko gumagana siya. Dito ko gumagana siya. 5 na nga tayo. Right na. Extra 5. So, mamaya, ilagay ko kayo dito sa ano natin. Kaso itong app kasi na to, medyo magulo pa yung codings na ito dahil tinuloy ko lang kasi ito eh. Hindi siya masyado... Yan na ba yung sa ano natin, sir? Oh, yun. Yung... Nagra-run ngayon? Ha? Yung nagra-run ngayon? Ayun yung pinaka-source code niya, sir. Oo. Hindi ko lang siya pinapagalaw sa inyo kasi naka-live yan. Kung so may nagalaw tayo dyan, sa mga data, maapektuhan yung nasa live natin. Hindi siya pwede i-clone. Hindi siya pwede i-clone. Pwede naman. Clone Kaso, yung gagalaw eh. pag niran kasi natin yan, gagamitin natin yung mga data. Kasi nakakonect tayo sa database. Mukha pala, nakakot pala tayo. So pag ginamit natin yon, baka may magkamali sa inyo na ano, maapektuhan yung nasa prod. Kaya pinagawa ko na lang kayo ng sample codes para ma-familiarize lang kayo. Kasi halos pareho lang rin naman yung structure nito. At saka para malaman nyo rin yung life cycle ng app nito. Ano lang rin naman yan, controller. Meron ako models. Template, mga views. Ayan, admin, client, itong default, mga ginamit natin sa entire app na constant lang. Random ID, requirements, pareho lang rin yun. Iragin nyo muna yan, yung binigay kong codes. Para mas madali nyo nang ma-visualize yung ano natin, yung mismong app. Pero ibibigay ko rin naman sa inyo ito papasok ko rin kayo dito sa HANA. Yun nga lang, gagalawin nyo lang yan. Pag may authorize sa inyo yung boss nyo, may pinapabago, doon nyo lang babaguhin yan. Doon siya pwede paglaruan kasi naka-live yan. Pagka nagkamali kayo ng push, nagkaano agad siya sa... Para makaraan sa atin, sir. Yung sa akin yung remote mo yung ano ko. Pero okay lang yun, kasama talaga yung magkakamali din. Nagre-reply naman ako kapag nag-chat sila dyan. Sama mo kayo sila doon sa GC. Sa i-feather, may tanong sila.
Instagram. Si Vincent, bago gawa yung IG niya, no? Gagamit yung Vincent eh. Sa akin yung ano. Board. Ay, ito. Ba't pala tumawag Kasi si ano yun, Ma'am? dyan. Yan. Ay, Ayun. Yung nakakita man. yung active ba? Select na natin. Ay, gagi. Ayun. Sa'yo mo na, Sen. Ano kasi yung IG ko yun? Sige, ano mo, gulo mo. Pasok mo na.